Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakulanay sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang isang katauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sumigit mo sa kaalipinan, ay makamit ng iyong ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala-anan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ng Diyos ang Jerusalem tulad ng isang anak na matagal na nagkikilap. Ang Diyos ang kanyang magiging ina na buong pagmamahal na mag-aalaga sa Kanya. Magiging maunlad, malakas at malusog muli ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyong na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsayo. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin niyo ang kasagalan niya. Tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadala kita ng walang katapusang pagtila. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inalaruga ng kanyang ina. Aaluhin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mo akong Panginoon ang kumalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tugunan ang ating pong tutugon? Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanyang ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangan ginawa sa kanan. Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Naging yung lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagahari, may lakas ang isip. Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparaming sa Diyos at sa inyo'y aking sasaysayin. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yaman ang daig ko'y kanyang pinakilan at ang pag-ibig niya ay ating pinamtan. Sa kalupaang nilalang galak sa puon ng isigaw. Sa ikalawang pagbasa, isa na lamang ang pinagmamalaki ni San Pablo ngayon. Ito'y walang iba kundi ang krus ni Jesucristo. Ang krus na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya pong pinagmamakul. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuluman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat na namumuhay ayon sa tungkulin ito at sa mga nanatiling tapat at
na bayan ng Diyos. Naway, sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni Numan ang aking isip. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sunayin ninawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayon po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humiram pa ng 72. Pinaon niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puo na patutulungan niya. Sinabi niya sa kanila, sa dana na anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Igalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukidin. Pumayo kayo, sinusubo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyepa. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghalimawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkakalimutan. Manatili kayo sa bahay ninyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin anong magdulot nila sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang alamang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang pag-ahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo mga katabi ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Mga kapatid, alam po ninyo, kapag tayo ay halimbawa pumupunta sa birthday, nagdadala tayo ng regalo. Di ba? Kapag pumupunta tayo sa kasal, nagdadala tayo ng regalo. Di ba kapag pumupunta kayo sa kasal, anong madalas yung regalo? Yung isang dosena, baso. No? Di ba? O kaya plato, rice cooker. Yung iba naman, ariola. Di ba? Hanggang sa pagtanda, no? Magagamit. Diba? Nagdadala tayo ng regalo. Kahit pa paano. At di ba, may dalang regalo pag pumunta sa birthday, pag pumunta sa kasal, sa binyag, may dalang regalo. At pag umuwi, may dalang balat-balat na. Kasi may dalang supot sa bulsa. Ha? May tinsong nga sa kanila eh. Alam niyo kung ano? Balutin mo ako. Di ba? At di ba, kapag talagang nagbalot, bonggang-bongga. No?
Pag magbabalot ako, dadamihan ko. Mahal kayo yung regalo ko. Di ba? Yung iba nga, hindi lang pagkain yung dala-dala. Pag pumunta sa kasal, sa may lamesa, pati yung bulaklak sa lamesa, uuwi na, no? Di ba? Sa atin lang nangyayari yan, di ba? May dalang balot. Mga kapatid, ngayon, kayo'y pumunta dito sa simbahan, mananalangin, ano ang inyong dala-dala? Ha? Ano ang dala-dala ninyo para sa Diyos? Ha? Di ba sa atin, dala-dala yung kanyang sama ng loob. Di ba? Kaya pagkatabi mo, dahil may sama yung loob, ba't ang baho yung sama ng loob, no? Di ba naman ang dala-dala yung problema? Pag nakita mo siya ng problema, siya yung tao nagkakamang problema, no? Iba naman, ang dala-dala ay galit. No? Laging galit. Pag kinausap mo, laging galit. Diba? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo napakinggan, ang ating Panginoon Kristo humirang ng 72 alagad upang magdala ng alin? Ng kapayapaan para sa bayan ng Diyos na sa kanilang pupuntahan. Sila ay may dalang kapayapaan. Tingnan po natin, ilan ang apostol ang ating Panginoon Kristo? Di ba 12? Pero dito sa Ebanghelyo, 72 ang hiniran niya. Anong ibig sabihin ito? Hindi lang yung 12, kundi 72. Ang ibig sabihin ng bilang ito na tayong lahat ay hinihiran ng Diyos. Pinapauna ng Diyos upang maging kanyang alagad, maging tagapagdala ng kapayapaan ng Diyos. Kaya nga po, no, sana ang daladala ng ating puso sa ngayon ay walang iba kundi ang kapayapaan. Kasi pagkatapos ng banal na misang ito, lahat tayo hinihiram ng Diyos, isinusugo ng Diyos upang maghatid ng kapayapaan. Diba? Maghatid ng kapayapaan na bumubukal sa mabuting balita ang pinagmumulan ng ligaya, no? Ng saya. Napakinggan po natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías na kung saan si Propeta Isaías nagpapahayag ng tuwa, ng kaligayahan para sa bayan ng Diyos. Sabi niya, magalak kayong lahat. Yan ang mensahe ni Propeta Isaías na hiniram ng Diyos kagalakan upang makatanggap ng kapayapaan ng kahinahunan ang bayan ng Diyos. Bakit? Ano ba ang meron sa bayan ng Diyos sa Israel? Bakit si Propeta Isaías hiniram ng Diyos, sinugo ng Diyos upang maghatid ng kapayapaan? Dahil po yung bayan ng Diyos ay nakakaranas ng matinding kapighatian, nakakaranas ng kalungkutan. Nung panahon na yon, ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay ipinatapon sa Babylonia. Wala sila sa kanilang sariling lupain. Tinuturing nila na sila ay isang bayan, pero hindi sila nananahan sa tunay nilang lupain. Sila ay nasa pagkakatapon. Kaya pinadala ng Panginoon si Propeta Isaías upang magdulot sa kanila ng kaligayahan. At ang kaligayahan ito ay galing sa Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaías na balang araw kayo ay iuuwi ng Diyos sa talagang bayan ninyo. At doon ay pupuspusin kayo ng kaligayahan ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang tunay na alagad ng Panginoon. Sila ay ginagawang instrumento ng Diyos ng kanyang kaligayahan. At ang kaligayahan na ito ay nagmumula sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Kaya nga sana, no, sa tuwing nakikinig tayo ng mabuting balita, ito ay palagi nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kasi, no, dito lang sa simbahan kapag araw ng linggo at kapag kayo nagsisimba, dito lang kayo nakakapakinig ng mabuting balita. Di ba? Pag-uwi ninyo, kung sa yung television ninyo, manood kayo ng balita doon. Mabuting balita ba ng papanood ninyo? Hindi, di ba? Patayan dito, patayan doon, nakawan dito, nakawan doon, siraan dito, siraan doon. Anong mabuti doon? Pero dito sa ating simbahan, lagi tayo nakakapakinig ng mabuting balita at ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng kagalakan upang makatanggap tayo ng kahinahunan. Mga kapatid, ang talagang alagad ng Diyos ay nagiging daan ng kaligayahan ng kanyang bayan. No? Kaya nga sana, no,
kami mga pari ay laging dahilan upang kayo ay maging masaya. At yung mga naglilingkod dito ay nagiging dahilan upang kayo ay maging masaya. Diba? Lalo higit yung naglilingkod dito sa Garden of Prayer, mga kabataan at mga kabataan dito nasasalamin yung kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Diba? Punong-puno ng kaligayahan at nagbibigay kaligayahan sa kanyang bayan. Ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw ay nagtitindaan ng kaligayahan at tuwa ng iyong kapwa. Naranasan niyo na po yun? Kapag nakita kayo ng kapwa ninyo, nasisiyahan sila. Uy, masaya ako nakita kita. At kung bakit? Kasi uutang ako sa iyo eh. Ha? Sabi mo, ay, di ako masaya. Bakit? Kasi uutang ka sa akin eh. Pero bukod pa doon, ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw ay nagiging dahilan upang maging masaya yung kapwa mo. Yung makita lang yung presensya mo, masaya na siya. Ang gaan ng kanyang pakiramdam. Kapag ganyan tayo nagiging tunay ng mga alagad ng Panginoon. Sapagkat ginagamit tayo yung instrumento ng Diyos upang maging masaya. No? Ang ating kapwa. Lalo higit ngayon, ano po? Maraming mga tao ang naliligay. Maraming mga tao ang nalulungkot, nalulumbay. Diba? Nagdadalamhati. Kanino sila nababaling? Kanino sila lalapit upang humugot ng pag-asa? Upang humugot ng kaligayahan? Upang makatanggap ng kapayapaan? Di ba dapat sa atin ang mga hiniran ng Diyos? Sa atin ang mga isinugo ng Diyos upang maghatid ng tuwa sa kanyang bayan? Sana po, no? Yun yung panalangin natin na ang bawat isa sa atin ay maging daan ng tuwa ng iyong kapwa. Hindi yung ikaw yung nagbibigay daan upang malungkot yung kapwa mo. Hindi ikaw yung nagbibigay daan upang mas lalong dumami yung kanyang suliranin sa buhay. Kung minsan kasi ganyan tayo eh. Diba? Malungkot na yung kapwa mo, ikaw lalo mo pa siyang pinalulungkot, nalulungkot na siya, mas lalo mo pa siyang dinidilin sa kanyang pagkalungkot. Diba? Nahihirapan na siya, ikaw pa yung mas lalong nagpapahirap sa kanya at tuwang-tuwa ka dahil nahihirapan siya. Pag ganyan ka, tanungin mo sa sarili mo, alagad pa ba ako ng Panginoon? Diba? Baka hindi na. Kasi ang tunay na alagad ng Panginoon, nagiging daan upang ang kanyang kapwa ay maging masaya, makaramdam ng kagalakan. Kapag nagpapahirap ka na sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, no? Magtanong na tayo, baka hindi na tayo alagad ng Diyos. Kasi ang tunay na alagad, laging masaya, pinagmumulan ng kaligayahan, at nagkikita sa Kanya ang presensya ng Diyos. Pangalawa, na alagad ay dapat ang isa sa mga pinagmumulan ng kanyang kaligayahan ay walang iba kundi ang krus ng Panginoon. Na sinabi sa ating kalawang pagbasa, ano sabi doon? Wala na ako iba pang may pagmamapuri kundi ang krus ng Panginoon. Dapat natin parang kabalitunahan. Paano ako magiging masaya sa krus ng Panginoon? Krus nga yun. Paghihirap. Mga kapatid, ang krus ng Panginoon ay binubukalan ng kaligayahan ng tao. Bakit? Sa pamamagitan ng krus tayo ay nailigtas sa ating mga kasalanan. Diba? Sa pamamagitan ng krus, sabi ni San Pablo, namatay ang sanlibutan. Namatay ang pagiging makasanlibutan natin at tayo yung maglalaging anak ng Diyos. Kaya dapat lamang ang krus ng ating Panginoong Kristo ang pagmulan ng ating kaligayahan. Di po ba? Paano yan, Father, yung asawa ko, ang krus ko? Saka na natin sagutin yan, no? Ang halaga, yung krus ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Sa krus ng Panginoon, tayo ay binago. Diba? Sabi doon, mula sa pagiging makasalanan, binago tayo sa kamatayan ni Kristo patungo sa bagong buhay. Patungo sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya tayong lahat ay mga bagong nilalang, bagong nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Kristo na nakabayubay. At hindi lang yan, nagiging kagalakan natin ng krus ni Kristo sapagkat ito ay paanyaya upang tularan natin ang ginawa ni Kristo. Kung si Kristo namatay sa krus, dapat tayo rin bilang mga alagad handang namatay sa krus.
Naalala ko po, noong unang araw ko sa seminaryo, sa aming unang misa, sabi ng coordinator sa amin sa kanyang Biblia, kayo mga gusto maging pari at nag-aaral para maging pari, dapat maging handa kayo. Maging handa kayo na matulad kay Kristo na nakapako sa krus. Kayo mga nagpapari, dapat maging handa kayo na maipako sa krus. Imagine nga po ninyo, ako nakapako sa krus. Ang sagwa, Father, laki ng tiyan mo. Buha kang palaka. Anong ibig sabihin ng naipako sa krus? Simple lang. Yung mamatay ng dahil ikaw ay naglilingkod. Yung kaligayahan mo, naialay mo ang iyong buhay para sa iyong pinaglilingkuran. Hindi po ba? Sa pamagitan nun, nagiging katulad tayo ni Kristo na namatay ng dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Diba? Kayo mga magulang na narito, nagpupunagi kayo, diba? Nagpapakapagod kayo, at sa kabila ng pagod ninyo, nakakaranas kayo ng kasiyahan. Ibig sabihin nun, kayo ay nagiging tunay na alagad ni Kristo. Diba? Kapag tayo ay nagsasakripisyo, nagpupunyagi at pagkatapos ng sakripisyo, meron tayong kagalakan sa kalooban ng puso natin. Tayo ay nagiging alagad ng ating Panginoon. Panghuli, no? Natanda ng tunay na alagad ni Kristo ay walang iba kundi ang buhay pananalangin. Sabi sa ating Ebanghelyo, bago isinugo ng Panginoon ang 72, idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan na magpadala siya ng mga manggagawa. Sapagkat sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin sa may-ari ng bukid. Mga kapatid, ang tunay na alagad ng Panginoon ay hiniram niya sa pamamagitan ng panalangin ng bayan. Ang bawat alagad ay dapat bunga ng pananalangin ng sambayanan. Katulad po namin mga pare, hindi kami naging pare dahil gusto lang namin. Sa aming pagkapare, puno kami ng kahinaan. Marupok, no? Kami ay tao lang na datanang at katutoksurin. Ha? Pero, ano ang nagpapatatag? Yung panalangin ng bayan ng Diyos. Yung panalangin po ninyo sa amin, sa paghuhubog. Kaya nga, no, lagi natin ipagdasal yung mga nag-aaral sa seminaryo, yung mga seminarista na nagpapalit. Sapagkat hindi nila kakayanin. No? Kung wala ang panalangin ng bayan ng Diyos. Sabi kasi sa ating Ebanghelyo, ipanalangin ninyo na magpadala ang may-ari ng bukid ng manggagawa. Sa pamamagitan po ng panalangin ninyo, ang Diyos ay patuloy na humibilang ng tagapaglingkod. Sila po na mga naglilingkod dito sa ating simbahan, panalangin po ninyo. Kailangan ng panalangin ang bawat lingkod. Sapagkat ang lingkod na bunga ng panalangin, sila yung mga patuloy na pinagbubunga ng Diyos sa kanilang paglilingkod. Amen? Kapag sila pinagdarasal, mas lalo silang nagiging mabunga, mas lalo silang nagiging epektibo sa kanilang paglilingkod. Kapag sila pinananalangin natin, mas lalo silang pinagmumulan ng kagalakan ng kanyang bayan. Kapag ang lingkod ay hindi na pinagmumulan ng saya ng kanyang bayan, magtanong na tayo, no? Baka hindi na natin sila na ipagdarasal. At hindi naman, yung lingkod ay may tungkulin. Ano yung kanyang tungkulin? Dapat siya rin ay marunong magdasal. Hindi lang tayo naglilingkod, hindi lang ako nagbibisa sa inyo, dapat ako rin nagdarasal, may personal na relasyon sa Diyos. Kasi yan ang lingkod, dahil doon siya humuhugot sa panalangin ng kanyang lakas, upang sa kanyang pagharap sa tao, yung lakas na tinanggap niya mula sa Diyos ay maging kalakasan din ng kanyang paglilingkuran. Kaya tayo po dapat nagdarasal din tayo ng mga naglilingkod. Kasi kapag hindi na tayo nagdarasal, baka tayo ay hindi na mamunga sa ating ginagawang paglilingkod. Kapag hindi na tayo namumunga sa ginagawang paglilingkod, tatamarin na tayo. No? Mamimili na tayo
ng gusto nating pagpinturan. Marami na tayo excuses, no? Dahil hindi na tayo masaya. Di po ba? Kaya kailangan palaging nagdarasal at ipinagdarasal. Sabi na natin Panginoon sa Kristo, huwag na kayong magdala ng lukbutan, ng salapi at ng paglihak. Anong sinasabi ng Panginoon? Sa inyong paglilingkod, hindi ko kayo pababayaan. Humayo lang kayo, tumugon kayo, hindi ko kayo pababayaan. Ibibigay ko ang lahat ninyong pangangailangan. Maglingkod lang kayo ng tapat. Ganyan yung Diyos. Kapag inibinuhos natin ang ating lahat-lahat sa Kanya, ibubuhos niya rin ang lahat-lahat para sa atin. Di po ba? Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, uunahin ka rin niyang pagpalain. Amen? Kaya baka pag pinangalawahan mo siya, hindi ko na alam. Basta ang Diyos, alam ko, siya ay puno ng kabutihan. No? Lahat ibinibigay niya ang the best. Sabi ko nga sa inyo last time, di ba? Meron ba kayo nakitang likod ng simbahan na namatay sa gutom? Wala pa. Di ba? Meron na ba kayo nabalit ang pari na namatay sa gutom? Wala pa. Namatay sa busog, ang dami. Kasi puro kainan. Di po ba? Kaya tingnan po ninyo, karamihan ng sakit ng pari, diabetes. Puro pagkain yun. High blood. Puro kamainan. Kasi, pinupuno ng pagmamahal ng Diyos, ibigay lang yung sarili para sa Diyos. Aaminin ko po sa inyo, atin lang ha. Nung pumasok po ako sa seminaryo, payatog pa po ako. Pwede nga ako magtago sa ruler eh. Bulit. Pero tingnan ninyo ang nangyari. No? Pinuno ako ng biyaya ng Diyos, sobra-sobra pa. Ganyan kabuti ang Diyos. Ibinibigay niya ang the best sa mga nagbibigay ng the best sa Kanya. Sana ganun din po tayo. Ibigay natin ang the best para sa Diyos. Hindi yung tira-tira. Kuminsan ka rin, pag nagbibigay tayo sa Diyos, barya-barya lang, tira-tira lang sa atin. Kaya ang binibigay sa inyo ng Diyos, ang dami-dami, limpak-limpak. Tapos kayo, pag nagbibigay, barya. Ang sakit pa sa bulsa, piso lang ibinigay. No? Kapag dumalan yung gusto, hindi, kaching. Sabi din mo, Diyos, paano nagpapahinag? Naalala ko yung kwento. Isang araw ng linggo, pagkatapos ng misa, may isang ginang kasama yung kanyang dalawang anak, lumapit kay Father para magpakilala, para magmano. No? Meron siyang dalawang anak na lalaki. Yung unang anak niyang lalaki, napakagwapo. Ang gwapo talaga. Lamang lang sa akin isang panikot ng tumbuhos. No? Tapos yung isang anak niya, basta pinanganak lang. Sabi ng ginang, Father, mano ko, ito po yung mga anak ko. No? Sabi ng Father, uy, gwapo ng anak mo. Paglaka si Father. Gwapo ng anak mo ha. Oo, Father, gwapo yan. Nagdodoktor nga po yan eh. Kasi gwapo niya, dapat yung magdoktor. Oo, talaga, nagdodoktor ka. Opo, Father. Kaya yung isang anak mo, ano naman yung trabaho? Ano naman ang gusto mangyari sa'yo? Father, pagpaparinig ko po yan. Pangit kasi. Kaya naman ako sa sarili ko. Ibinigay ng Diyos ang the best. Sana ibigay din natin ang the best para sa Diyos. No? Hindi yung pangit na ibinigay natin sa Diyos. Buti na lang. Lamang siya isang paligid at buhos. Diba? Ganun ang Diyos eh. Hindi naman puro pagkakuhan lang. Dapat may utak din naman. No? Basta lahat ibigay natin sa Kanya. At kapag ibigay nyo lahat sa Diyos, babalik sa inyo, siksik nyo itong mga apo pa. Amen? Amen? Sabi ko yung brother Mike, diba? Sa El Shaddai, siksik nyo itong mga apo. Ito mula sa Diyos din. Kaya mga kapatid, katulad ng atas ng Panginoon, idalangin ninyo
sa may-ari ng ubasan, sa may-ari ng mukiling, na magpadala siya ng manggagawa, sapagkat maraming aanin, kakunti ang manggagawa. Amen. Magsitayo tayo, sumasampal tayo ako. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inibig. Nanakot sa kinaroroonan ng mga yumao. Damay kartong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulundok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at humubog sa nangabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya na malako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na magkaroon ng panibagong buhay at sigla sa pananampalataya ang bawat Kristiyano. Higit sa lahat, pahalagahan nawa natin ang pananampalataya nito at ibahagi sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Maisang buhay nawa ng mga nabuburo sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo kahit na hindi sila maunawaan at hindi kilalanin. Manalangin tayo. Ang salita ng Diyos nawa ang maging lakas ng sambayanan upang may pahayag ang mabuting balita. Makatulad nawa tayo kay San Pablo na nagwika. Sa ulipanan ako kapag hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Matupad nawa ng mga misyonero at religyoso ang tungkulin nilang maging mga saksi ng Ebanghelyo sa iba't ibang larangan ng buhay sa lahat ng panig ng mundo. Manalangin tayo. Mapuspos nawa ng pag-asa ang bawat pamilya sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo at huwag nawa silang panghinaan ng loob kapag nahaharap sa kabiguan at pagsubok. Manalangin tayo. Makahungot nawa ng lakas ang mga may sakit, may kapansanan at sugatan sa buhay mula sa mapagmalasakit at maawa ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa espesyal na intensyon at pasasalamat ni Rachel Mahalino at Gladys Akad, manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni Macabeli Brian Susi, Gabriela Gwen Marquez, Angelica Palomo at Bolet Agaro, manalangin tayo. Para sa kaluluwa ni Peredo Remedios, Peredo Conrado Sr., Peredo Conrado Jr., Pamintuan Pilipina, Pamintuan Arturo Sr., at Adelaida Pargat, manalangin tayo. Para sa successful operation ni Rafael Yedra, manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsariling dahilan. Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawagin mga anak mo sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa damdamin ng Panginoon. Take and bless the wonderful power
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawan sa aming dumadalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga sukling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paghiloy. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong Bigay upang lahat ay pupupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay nilobong magtipon at magkakisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisang ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananakanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Pagsulod mo. Ang maraming banal, ikaw ang bukang ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-inis ang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagdatingat niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo ng kapit at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon naman nang matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis. Ulitan niya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang nangyayari. Ang aking dugo ng bubugos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipaghuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay matatlod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo ng kanyang kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid natin natin layo na may pag-asang sila muli mabubuhay dahil hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo sila at kapalibin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagnilapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sanang Mahalaga Maria Nina ng Diyos, si San Jose at kanyang kabiyak na puso, kay Sanang mga apostol, si Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pag-iwang na wanagin ng pagpupulit sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa pagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalagyan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Kristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpad sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumunod. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang tubig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Manalangin po tayo. Sitayo po ang lahat. Ang aming mapagmahal, kami may pinapakinabang ay gawin ng laking lumuhan sa pinangalan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsagot namin. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtutog sa atin sa pagmalisan ito. Sa mga nag-aalay, maraming salamat po sa inyo at lahat tigil sa inyo mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang naming mapagpali pagkaloob mong magkilala ng iyong bayan, ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiringong na banal na pagkikinabang. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umay kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.